Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Senadora Amy Marcos. Ayon po sa kanya ay balasubas na raw po. Balasubas, walang iya. Balasubas na ang Pilipinas, mga tambay. Ayon po sa kanya. Pakinggan po natin at komentuhan po natin si Amy Marcos, ang senadora. Kaya to, balasubas na yung Pilipinas, Diyos ko. Recognize Senator Amy first. Yes, Mr. Chair. Kahapon pinuna ko na po ito dahil tama ba yung pagkaintindi ko, binawasan na ng halos kalahati ang Metro Manila Subway at yung ganon din yung North-South Commuter Railway dahil sang-ayon naman tayo na napakababa ng performance. Pero ito ang inaasam-asam ng ating mga sumasakay ng iba't ibang public transport na sa wakas magkakaroon tayo ng subway system. Ang pagkaintindi ko ba, babawasan pa lalo itong dalawang to. So we are decreasing further reductions of 1.8 and 1.8 din sa bawat isa. Is that the understanding? So from 25 billion Metro Manila Subway and 37 or 38 billion of the North-South, may bawas pa ng 1.8 kada isa. Paliit na lang ng paliit to. Paano yan? Palaki ng palaki yung commitment fees natin at yung reputational damage natin talagang insurmountable na. So babawasan pa to lalo. Foreign funded to, nakakaya to. Balasubas na yung Pilipinas, Diyos ko. Yan po, mga kabayan, ang ating bansa ngayon, mga kabayan. Grabe po, no? Ang mga dapat pong kapakipakinabang sa Pilipino ay binabawasan po at parang ayaw pong matapos. Katulad po ng Manila Subway, mga kababayan. Kauna-unahan pong magkakaroon po ang ating bansa ng subway. Kasama po yan sa build ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Naumpisahan po yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ganyan po sila gumawa ng proyekto. Halos lahat po ng proyekto at programa po na dapat po ay matapos at ponduhan po ay sila pang iniipit at binabawasan ng napakalaking pondo. Grabe, no? Grabe po. Ganyan po katindi ang gobyerno po na sinasabi po ni Senadora Amy Marcos na balasubas na ang Pilipinas. Sino po ba balasubas? Balasubas na ang Pilipinas o ang balasubas na po ay ang mga politiko sa ating bansa? Hindi kailanman naging balasubas ang Pilipinas. Ang nagiging balasubas, real talk, ay ang mga politiko. Sila po ang balasubas, hindi po ang Pilipinas, Senadora Amy Marcos. Dahil politiko rin po kayo. Isa rin po yata kayo sa balasubas umano. Dahil binalasubas ninyo ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Kung hindi po dahil sa kapatid ninyo na nasa Malacanang na sinasabi nyong bongit at bangag, mangyayari po ba ito sa Pilipinas? Real talk. Hindi po ba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, napakarami niyang natapos na build. Bakit ngayon? Ang natatapos ay pera ng taong bayan lang ang natatapos. Hindi maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Pati ang inutang, baon tayo sa utang. Hindi po ba? Kaya baliktad po yung sinasabi nyo, Senadora Amy Marcos, na ang Pilipinas ay balasubas na. Ang tamang termino po na itawag po, ang dapat po itawag, ang mga politiko. Napakarami ng mga balasubas na mga politiko sa ating bansa. Yan po ang dapat pong termino na itawag po. Hindi ang Pilipinas kailanman ay hindi naging balasubas. Ang Pilipinas
ay nagbibigay ang ating bansa ng napakaraming pera sa mga balasubas na mga Pilipino. Ano po ba ang Pilipinas? Taong bayan. Taong bayan na nasa Pilipinas ang nagbibigay ng napakaraming buwis, pera sa mga balasubas na politiko sa ating bansa. Hindi po ba ganyan ang tama, Senadora? At isa po kayo sa nagbigay ng napakalaking problema sa Pilipinas dahil sa kapatid ninyo, umano. Hindi po ba? Kung hindi ninyo binola at binudol ang Vice President, mga kabayan, baka walang balasubas na politiko, lalong-lalo nagmumula sa Malacanang na tinatawag pa ninyong bangag at bongit at gumagamit ng pulburon buong pamilya ayon sa inyo. Hindi po ba? Nakakalungkot lang po. Pera-pera, grabe, no? At syempre po, wala na naman po magagawa at matatapos. Di po ba? At karamihan naman po na pinopondo nila sa proyekto ay nababawasan pa po ng malaking komisyon. Kung totoo lahat ang sinasabi ni Saldico, lahat po ng ahensya, lalong-lalo po kung mapupunta po sa proyekto ng pamahalaan, ay obligado pong may 2 billion a month ayon kay Saldico. 2 billion a month ang mapupunta sa mga balasubas na politiko. Yan po ang hinihingi, mga kabayan, ayon kay Saldico. Sa Malacanang pa lang yan. Sa Malacanang pa lang, 2 billion na a month ang hinihingi, mga kabayan, na komisyon ng balasubas ayon po sa Senadora. Yan po, mga kabayan, ang nakakalungkot, mga kabayan, na marinig pa natin sa Senadora Amy Marcos na balasubas na ang Pilipinas. Samantalang ang totoong balasubas ay sila umano. Ang mga balasubas, mga walangya at mga demonyong mga politiko umano sa ating bansa na nagkakamal ng isang damukal na mali-malitang pera. Hindi po ba? At halos lahat po sila ay may mga insertion. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya nga po gusto po nating manalo at makaupo at makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Dahil wala po tayong aasahan sa mga men in uniform sa panahon po ng binagoong Pilipinas. Wala. Tanging ang pag-asa lang po natin na maibalik at maparusahan po ang mga balasubas, magnanakaw ng mga politiko sa ating bansa ay ang pamilya at ang Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Pero kung iaasa po natin ang nangyayari pong malawakang balasubas, korupsyon sa ating bansa, sa mga men in uniform, generals natin, malabo na po tayo sa sabaw ng pusit na kumilos po sila umano. Dahil po sila ay tulog na tulog, yata. Mahimbing na mahimbing ang pagkakatulog at bulag at pipi at bingi sa nangyayari po na korupsyon at pulburon issue sa Malacanang. Yan po, mga kababayan, ang issue po ng balasubas ang Pilipinas. Itinama lang po natin, hindi po ang Pilipinas ang balasubas. Ang balasubas po ay mga politiko umano. Sila ang mga balasubas sa ating bansa. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong, biyaya. Thank you po. Shoutout po sa inyo. Thank you po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisug, California, USA, Kingston, Bay Chichiyoko, at kay Sir Eric Hersho ng Canada. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, yung lagi po nating ginagawa
patuloy po tayong magdasal at manalangin na tayo pong lahat ay maingatan ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga panalangin, mga kababayan. Muli po mga tambay, happy holidays po at God bless po. God bless po sa ating lahat. At sana po ay lagi pong Pasko araw-araw sa ating buong sambayanan. Ingat-ingat po mga kabayan. Paalam. Bye-bye.